Samantala, todo alerto rin po ang mga otoridad sa lungsod ng Baguio kung saan nakataas ang signal number 3 dahil sa bagyong Labuyo. May news to go si Katrina Son live. Katrina? Maris, bumuhos na nga ang malakas na ulan dito nga sa lungsod ng Baguio na may kasamang malakas rin na hangin. Simula kahapon, nasa ilalim na ng signal number 3 ang Benguet kasama ang Baguio City. Kaya naman binantayan na ng City Risk Reduction Management Council ang mga landslide-prone area sa lugar. Kasama riyan ang Tamawan, Pacdal at Quezon Hill. Binabantayan din nila ang mga flood-prone area tulad ng City Camp Lagoon. Naka-alerto naman daw ang Barangay Risk Reduction Management Council ng iba't ibang mga lugar dito. Nakahanda na rin ang Tactical Operations Group 1 ng Philippine Air Force, PMA DRTG, iba't ibang civic organizations, pati na ang Red Cross. Nagkaroon din daw ng information dissemination mula kahapon ng umaga para maging handa ang lahat sa pagdating ni Bagyong Labuyo. Ayon kay Amelia Clerigo na siyang OIC ng CDRRMC, ang problema nila ngayon ay yung mga natutumbang mga puno na agad namang nasusolusyonan nga dahil sa tulong din ng BFP. Lahat ng mga daan dito, Maris, ay passable pa. Inaasahan naman nila na maaaring lumakas pa ang bagyo mamayang hapon, kaya naman todo alerto pa rin sila. At yan na nga muna ang latest mula dito sa Baguio City. Maris? Katrina, kumusta naman yung mga landslide prone areas? Ito ba ay nabisita ng mga otoridad bago pa man bumuhos talaga yung napakalakas na ulan dyan? At kinailangan na bang i-evacuate yung mga residente dun sa mga lugar na yon? I'm sorry, Maris, medyo malabo ang dating. Pwedeng pakiulit? Oo, Katrina, kasi in the past talagang maraming mga insidente ng landslide dyan sa lugar na yan. Sa ilang lugar dyan sa Baguio, ano? Nabisita ba yon ng mga otoridad bago pa man bumuhos yung ulan at in-evacuate na ba yung mga tao dun sa mga lugar na yon? Yes, Maris, sabi nga sa atin kanina ng CDRRMC na bago pa man nga raw dumating itong bagyong to ay prepared na sila. Binisita raw nila ang mga lugar nga na landslide-prone areas gaya nga ng Kias at ng sa Itogon din, at pati nga ang mga flood-prone area gaya rin ng sa Camp City nga sa Lagoon. Kaso ang sabi nila ay wala pa namang need para i-evacuate ang mga tao, pero todo nakabantay raw sila ngayon para kung sakaling magkaroon daw ng need ay agad-agad daw nila silang i-evacuate sa mga site na i-prepare na rin nila. Maris? So sa ngayon, hindi nakikita yung danger. Kumbaga, kahit na in the past, maraming mga insidente nga ng landslide ang naganap nga dyan. Tama ka dyan, Maris. Sa ngayon, sinabi sa atin kanina na wala pa raw danger sa ngayon kasi hindi pa naman tumotodo nga ang buhos ng ulan. Panaka-naka pa lang actually ang pagbuhos dito ng ulan. Uulan, titigil, tapos minsan umaambon pa lang. Kaya siguro sa palagay ng CDRRMC ay wala pa talagang need para i-force evacuate nga ang mga tao na mga nasa landslide-prone areas. Pero inassure nila tayo kanina na if there would be a need to evacuate them, agad silang i-evacuate sa mga site nga na naka-prepare for them. Maris? Katrina, linawin ko lang, no, yung nakikita natin kasi dito sa video, talagang very hazy dyan sa background mo. Ano ba yan? Ulan ba yan o fog lamang sa ngayon? Dahil sinasabi mo, paminsan-minsan umuulan, tapos titigil, uulan, titigil. Sa ngayon, Maris, sa likod ko, kung nakikita nyo nga, no, medyo umuulan ngayon. Kanina, foggy yan, medyo zero visibility. Pero ngayon, medyo umaangat na yung fog at medyo umuulan na, Maris. At Katrina, huli na lang, meron ba silang sound system or device na maaaring gamitin na kung kinakailangan na talagang i-evacuate o yung sinasabi mo na force evacuation ng mga tao, mabilisan, magagawa at matatawag itong mga tao na to at i-evacuate agad doon sa mga lugar kung saan sila dapat pumunta? Sa mga barangay, Maris, may mga sarili-sarili daw silang wang-wang dyan. Actually, ini-inform daw sila ng CDRRMC if there is a need na i-evacuate yung mga tao. At from there, i-inform nga yung barangay at yung barangay naman ay magwawang-wang sa mga tao para meaning daw nun ay ita-transfer na o kailangan ng i-evacuate ang mga tao. Maris? Alright, maraming salamat, Katrina Son. Ingat kayo dyan.